applying percentage increase or decrease in various contexts. So as an outline for this discussion, we'll be talking about percentage increase and decrease, inflation, markup, discount, value-added tax, profit, loss, and at the end part, we will also talk about strategy in problem solving. So let's try to proceed. First, pag-usapan natin yung percentage increase. Now, when we say percentage increase, it is used when a value becomes larger. So, gagamitin lang natin to pag yung value is lumaki siya. So, may picture dito, makikita nyo yung isang employee para siyang masaya. So, we will find out kung bakit. So, ang formula para makuha natin yung percentage increase is ito. Percentage increase is equal to new value. Ito yung value na malaki na. Minus the original value. And then, i-divide natin sa original value and saka natin i-multiply by 100%. So, gagamit tayo ng example. A teacher's salary increased from 25,000 to 28,000. So, ito po yung dahilan bakit masaya si teacher. So, para makuha natin yung increase, ang gagawin natin is yung 28,000 which is ito yung value na bago, yung mas malaking value. Okay. Minus natin yan sa original value which is 25,000. And then divide natin. Okay. Minus muna natin so makukuha natin yung increase. Ang increase is 3,000. Now, para makuha natin yung percentage ng increase, itong 3,000 is i-divide natin sa 25,000 and pag gagamitan natin yan ng calculator, okay, multiply natin sa 100, makukuha natin yung 12%. So, kumbaga, ang answer nito is 12%. Meron siyang 12% na increase. Okay. Punta naman tayo sa paano natin makukuha yung new value after ng increase. So, ang formula naman nito is ito po. New value is equal to original value tapos multiply natin yan sa 1 plus R. Itong R is, ito po yung rate which is in decimal form. Now, kailangan po nating suriing maigi na pag mayroon po tayong word problem na nag-i-involve ng percentage, kailangan muna nating i-convert yung percentage sa decimal form. And usually, dito nagkakaroon ng kamalian yung mga estudyante. So, take note po natin yan. Example nito is, a product worth 800 pesos increases by 15%. So, magkano ngayon yung bagong presyo niya? Pag nag-increase ng 15% yung 800. So, ang gagawin lang natin is i-compute natin ganito. Yung 800 is i-multiply natin by 1 plus 0.15. Now, ito yung sinasabi ko na pag nag-i-involve ng percentage yung problem, i-convert natin into decimal. Yung 15%, pag i-convert natin yan into decimal is nagiging 0.15 yan. Kasi nga yung decimal point is nililipat natin ng 2 beses to the left. So, ganyan. So, 800 times yung 1 plus 0.15, magiging 1.15. And so, ang result po niyan is 920. So, kumbaga, ang bagong presyo po natin is 920 pesos. Okay. So, dumako naman tayo sa percentage increase kasi nga, kung mayroong increase, mayroon din namang nangyayaring decrease. When we say decrease, it is used when a value becomes smaller. So, sinabi ngang decrease, so magiging mas maliit yung value. So, makikita nyo sa example natin, meron tayong picture nito. And may isang tindahan na marami tayong nakikitang sale. So, that is a good example of decrease. Okay. So, ang formula po nito is ito. Percentage decrease is equal to original value minus the new value. And then, i-divide natin sa original value, tas multiply natin by 100%. So, pag makita ninyo, ang diferensya nito is yung percentage increase is kabaliktaran nito sa decrease kasi nga, nauna dito ang original value kaysa sa new value. Okay, so an example nito is, a cellphone price drops from 10,000 pesos to 8,500. Okay, so nakita naman natin na
mas malaki yung presyo tapos bumaba siya. So, hahanapin natin kung ilan nga bang increase na ibinaba. So, para makuha natin yung decrease, ito ang 10,000 pesos, which is yung original value, maminusan natin yan sa new value, which is 8,500. And makukuha natin is 1,500. And next naman is i-compute natin yung percentage. So, ito na. Yung 1,500, okay, divide natin yan by 10,000. And ang makukuha natin, pag i-multiply natin yan ng 100, ay 15%. So, kumbaga, ang kasagutan nito is meron tayong 15% na decrease. Okay. So, dumako naman tayo kung paano natin hahanapin yung bagong value after decrease. So, finding the new value after decrease. So, ang formula nito is ito. New value is equal to original value. Tas multiply natin yan by 1 minus R. So, same pa rin. Yung R is the rate in decimal form. Okay? So, an example nito is ito. A 2,000 peso bag receives a 20% discount. So, ito yung hilig natin pag nandun tayo sa mall. Tinitingnan natin kung ano ba yung malaking sale, ganyan. Okay, so para makuha natin, okay, yung bagong value after nung discount, ganito ang gagawin natin. Yung 2,000 is i-multiply natin by 1 minus yung decimal form nung rate o nung discount, ganyan. So, ang 1 minus 0.20 is, okay, that's 2,000 multiply natin by 0.80 is equal to 1,600. So, kumbaga, ang discounted price natin ngayon is 1,600 pesos. Okay. So, dumako naman tayo sa inflation and its impact on cost and wages. Now, ano nga ba ang inflation? Inflation is the general increase in prices over time. Okay. So, yung presyo ng mga bilihin ay hindi yan nananatiling ganyan. So, every year, usually, tumataas yung presyo. Okay. So, as inflation rises, goods become more expensive. Ika nga, nagmamahalan yung mga goods. Money buys fewer goods. So, of course, pag nagmahal yung mga bilihin, yung pera mo is liliit din yung kaya niyang bilhin. Ang tawag niyan is purchasing power. Workers often demand higher wages. So, pag nangyari ito na malakas ang inflation, usually yung mga manggagawa natin is nagde-demand yan sa gobyerno na sana itaas yung sahod. Ganyan. Okay. So, ang inflation, meron siyang formula. Formula nito is future cost is equal to present cost times 1 plus R. R is inflation rate yan. Raised to the power of n. Ang n naman is number of years. So, meron tayong example dito. Rice costs 50 pesos per kilogram today. Inflation rate is 4%. Okay. So, yung bigas daw, yung per kilo niya is 50 pesos. Tapos, meron siyang inflation rate na 4%. So, ang gagawin natin, okay, after 1 year, ika nga 4% yung inflation rate. So, ang mangyayari dito is, yung bigas, yung presyo ng bigas is i-multiply natin by 1.04. Kasi nga yung 4%, pag i-convert natin yan sa decimal is nagiging 0.04 yan. Okay. So, kasi nga i-add yan sa 1. So, magiging 1.04 and raise yan to the power of 1. Kasi nga yung year niyan is 1. So, 50 times 1.04, okay, ang answer niyan is 52. So, kumbaga, ang bagong presyo ng kilo ng bigas is 52 pesos per kilogram. Okay. So, nawala. Okay. So, proceed naman tayo sa pangalawang example. What if ang rice cost is 50 pesos per kilogram and an inflation rate niya is 4% annually? When we say annually, again, ang ibig sabihin nito is kada taon. Okay. So, after 3 years, ano na kaya ang presyo ng bigas? Okay. So, ang formula is ganito. Follow natin yan. Yan sa formula na makikita nyo. Yung 50 pesos, i-multiply natin by 1.04. Pero ngayon, yung n, which is yung exponent, ay nagiging 3 na siya. Kasi nga, after 3 years, yung gusto nating makitang presyo. Okay. So, pag i-multiply natin una yung 1.04, multiply natin sa kanyang sarili ng 3 beses, nagiging 1.124864 yan. And pag multiply natin yan by 50 pesos, ang resulta niyan is 56.24 pesos. So kumbaga, pagkatapos ng 3 taon, ito na yung bagong presyo ng bigas.
So, ang future cost niyan is 56.24 pesos per kilogram. Okay. So, inflation and its impact on wages. Of course, yung inflation is meron yang epekto sa sweldo ng mga manggagawa. So, suppose a worker earns 20,000 pesos monthly, inflation is 5%. Okay, so pag mayroon daw isang manggagawa, ang sweldo niya is 20 pesos kada buwan. Ang inflation naman is 5%. Okay, so ano ang kailangan para ma-maintain yung purchasing power? Sinabi ko na to kanina, yung purchasing power is yung ilan or magkanong goods ang kayang bilhin ng iyong pera. So pag ang inflation rate is 5%, para ma-compute natin ang purchasing power, yung 20,000 pesos, multiply natin yan by 1.05. Itong 0.05, ito yung 5%. So kumbaga, ang value is 21,000 pesos. Ibig sabihin nito, the workers should earn approximately 21,000 pesos next year just to keep up with inflation. So kailangan ng worker na kumita ng 21 pesos bawat buwan. Ang nangyayari ngayon dito sa atin is tumataas na nga yung presyo ng bilihin pero yung sweldo is hindi naman tumataas. So ang nangyayari, bumababa yung purchasing power. Ang dating 1,000 natin, okay, kung ilan ang kayang bilhin niyan dati, ngayon, medyo konti na lang. Okay. So, yan ang resulta ng inflation. Okay. So, key ideas about inflation. If wage increase less than inflation, okay, kung mababa ang increase ng wage than inflation, ang mangyayari is real income decreases. So, kumbaga, yung income natin kada buwan is bababa talaga siya. Now, if wage increase equals inflation, kung ang pagtaas naman ng sweldo mo is katulad din ng inflation, ang mangyayari is purchasing power stays the same. Okay, so parehas pa rin yung purchasing power. So, kumbaga, pag tumaas yung presyo ng bilihin, tapos tumaas naman yung sweldo natin na parehas din, okay, huwag naman tayong magdiriwang kaagad. Kasi nga, pareho din yun naman yung purchasing power. Okay. Now, if wage increase exceeds inflation, kung mas malaki yung itinaas ng sweldo kaysa ng inflation, ang mangyari nito is ang purchasing power is tataas din. Now, ito yung gusto ng mga manggagawa natin. Sana, yung wage is mas mataas yung increase kaysa inflation. Okay. Ano naman yung markup? Okay, yung markup is the amount added to the cost price to determine the selling price. Okay, so kumbaga in our own words, tawag dito is yung tubo. Okay, ginansya sa Bisaya. Okay, formula ng markup is ganito. For markup amount, markup is equal to selling price minus cost price. Para naman sa markup rate is equal to markup, divide natin yan by cost price, tsaka multiply natin by 100%. The example nito is ito. A store buys a calculator for 400 pesos. So, may isang tindahan, bumili siya ng calculator, 400 pesos. Now, ang ginawa ng tindahan is, it sells for 500 pesos. Ibinenta niya yung calculator ng 500 pesos. Ang tanong ngayon is, magkano yung markup niya or magkano yung tubo niya? Okay, so ang markup amount is as simple as i-deduct lamang natin. Simple subtraction lang. 500 minus 400. So, ang markup amount niya is 100 pesos. So, ilan naman ang markup rate? Yung percentage ng markup niya. So, para makuha natin yan, yung 100 pesos, divide natin by 400, yung original value or cost price, saka multiply natin by 100, ang resulta ngayon is 25%. So, kumbaga, ang answer nito is, yung tindahan is meron siyang 25% na tubo or markup. Okay. Punta naman tayo sa finding the selling price. So para makuha natin yung selling price, okay? So ito yung formula. Selling price is equal to cost price multiplied by 1 plus markup rate. Ganyan. So example, ang cost is 1,200 pesos. Tapos ang markup is 30%. Okay. So magkano yung benta or magkano ang presyo pag ibinebenta na? Okay, so ang gagawin natin, yung 1,200 pesos, multiply natin by 1.30. Itong 0.30, ito po yung 30%. Okay, na additional.
So multiply natin yan by 1.30. Ang result ngayon is 1,560. Kumbaga, ang selling price niya ngayon, yung bagong presyo niya is 1,560 pesos. Okay. Dito naman tayo sa discount. A discount is a reduction from the original selling price. So, katulad din ito yung diniscuss natin kanina yung decrease. Okay. So, discount is reduction. Kung magkano yung original niyang presyo, okay, meron siyang ibinawas. So, ang formula nito is for discount amount, discount is equal to original price times discount rate. For sale price, okay, yung bagong presyo na mayroon ng discount, okay, that is equal to original price minus the discount. So, an example nito is, a shirt cost 800 pesos. Discount is 15%. So, punta tayo sa mall, meron tayong nakitang t-shirt na maganda. Gusto nating bilhin. Okay, nakita natin sa tag na 800 pesos. Okay, yung kanyang presyo. Tapos, nakita din natin na yung area na yun is meron siyang discount ng 15%. Now, ilan na lang ang babayaran natin pag gusto nating bilhin yung t-shirt na yun? Okay, so ang discount amount now is equal to 800 times 0.15. Ilan nga ba ang 15% ng 800? So, ang 15% ng 800 is 120 pesos. Now, magkano na ngayon ang presyo? So, ang gagawin natin is, yung 800 pesos, babawasan natin ng 120. Kasi yung 120, ito yung discount. So, babayaran na lang natin is 680 pesos. Kumbaga, ang answer ngayon is 680 pesos. Now, before po tayo mag-proceed, kung gusto po ninyong makakuha ng kopya nito, kasi po ito ay isang PowerPoint presentation, punta lamang kayo sa link na ito, bit.ly/bossingsmath. Okay? Tapos, fill niyo ang link. Fill niyo lang ang link, tapos yung passcode, lagay niyo doon, VAT. Okay. So, pag nakita ko ito sa responses, na agad kong ipapadala sa inyo yung PowerPoint presentation po. Okay. So, proceed tayo. Value-added tax. Ano naman yung value-added tax? Okay. Mga Filipino, yung mga kababayan nating Filipino, medyo nagre-react pag naririnig naman ito. Okay, VAT is a consumption tax added to goods and services. In the Philippines, VAT is currently 12%. So again, value-added tax. So kumbaga yung binibili natin, okay, yung value niya is nadagdagan niyan ng tax. So ang VAT amount ngayon is equal to VATable price times 12%. Ang VAT inclusive price is equal to VATable price times 1.12. So example nito is ito. A laptop costs 30,000 pesos before VAT. Okay. So yung original na presyo ng laptop is 30,000 pesos, wala pang VAT yan. Ngayon, magkano yung idadagdag sa presyo pag nilagyan na ng VAT? So ang gagawin natin, yung 30,000 pesos, multiply natin by 0.12. And that is equal to 3,600 pesos. Now, magkano na ang presyo ngayon? Pag bibili natin ng laptop, 30,000 pesos, dadagdag natin yung 3,600. Ang presyo ng laptop ngayon is 33,600 pesos. Okay, so that is our answer. Kaya nga, mas mabuting tingnan muna natin kung yung presyo ba is VAT inclusive na ba or hindi pag bumili tayo ng kahit ano. Okay. Finding the VATable price. Kung gusto nating kunin kung magkano ba yung presyo na VATable, ito yung formula. If the price already includes VAT, then the VATable price is VAT minus inclusive price divided by 1.12. So example, VAT inclusive price is 11,200 pesos. Okay, so para makuha natin yung presyo, 11,200 pesos, divide natin yan by 1.12. And ang sagot niyan is 10,000 pesos. So itong 10,000 pesos, ito yung presyo na hindi pa nalagyan ng VAT. Ganyan. Okay. So ang VAT ngayon is 11,200 minus 10,000, that is 1,200 pesos. Profit and loss. Ito naman. So, tuwang-tuwa ang ating manggagawa, oh. Okay, so siguro malaki-laki yung profit niya, yung kaniyang kita. Okay, so kailan nangyayari yung profit? Profit occurs when selling price is greater than cost price. So, mas malaki yung
presyo ng pagbenta kaysa nung presyo ng original price ng kanyang binenta. Ganyan. So, ang profit is equal to selling price minus cost price. Example, ang cost is 4,000. Tapos, sold or the selling price is 5,000 pesos. So, magkano yung profit? Magkano yung kita? So, 5,000 minus 4,000, that is equal to 1,000. So, profit is 1,000. So, that is self-explainable. Dali lang yan. Okay. Para kung gusto naman nating makita yung percentage ng profit, so ito yung formula. Profit percentage is equal to profit divided by the cost price then multiplied by 100. So, an example, 1,000, okay, divided by 4,000, ito pa rin yung example natin kanina. Okay, multiply natin by 100. So, ang answer niyan is 25%. So, kumbaga, yung profit mo is 25%. That is your profit rate. Okay. Loss. Kailan naman nangyayari pag merong loss? Okay, malungkot si ate. Okay, selling price is less than the cost price. So, pag binenta mo ito ng presyo na mas mababa, kung mas mababa ang presyo nung binili mo. So, ganyan. So, binili mo ng 5,000 tapos napilitan kang ibenta ng 4,000, loss ang tawag dyan. No, nangyayari ito, usually nangyayari ito kapag yung demand is bumababa. Kaya nga yung sa balita pag nakita natin yung mga kamatis is tinatapon na lang ng mga magsasaka. Okay, kasi nga yung presyo is mas mababa sa ginasta nila. So ganyan. So ang formula para sa loss is equal to cost price minus selling price. Example nito, cost is equal to 8,000 pesos. Selling price naman is 7,000. Okay. Binili niya ng 8,000, napilitan siyang ibenta ito ng 7,000. So, ang nangyayari, yung 8,000 minus 7,000, meron po siyang loss na 1,000 pesos. Kaya nga malungkot si ate. Okay. Loss now is 1,000 pesos. Compute naman natin yung percentage. Okay. Ang loss percentage is equal to loss and then cost price. Multiply natin by 100. So, yung example kanina, yung loss niya is 1,000 pesos. Divide natin by 8,000. Okay. Multiply by 100. The answer is 12.5%. So, kumbaga, yung porsyento na nagkaroon siya ng loss is 12.5%. Okay. So, common problem-solving strategy. Now, marami yung formulas na discuss natin. No, ano ang kailangan natin gawin? Okay, ano yung strategy natin para hindi tayo guided tayo sa ating gagawin. So, we have 5 steps. Step 1. Okay, sorry, balik natin. Okay. So, ganito na lang. Yung step 1 is kailangan mong tingnan kung ano yung given sa problem. Okay? Step 2, kailangan mong i-identify ano yung hinahanap. And step 3, please take note. Okay, kailangan nating gawing insakto yung pag-convert ng percentage into decimal. Okay? And then step number 4, we just compute properly. Ganyan lang. Okay, so medyo nagka-diferensya tayo sa aking presentation. Okay, sayang naman pag ibalik ko ulit. Okay, so that's all. Thank you.